clear? Type yes in chat. Naririnig akong mabuti, maliwanag or malinaw. Ayan, parang hindi nila ako naririnig. Check, check. Connect ba to? Type yes in the chat. Yes. Okay, good, good. Naririnig. We still have a couple of minutes left. Wait natin yung iba. No? 7:28 pa lang naman. So, you guys have any questions before we start while we're waiting for your classmates? So, let me just pull this out. Okay. Andito na ba si Sir Rodel? Sir Rodel, nandiyan ka na ba? Parang, sino tong Zoom user? If you can just change your name sa Zoom para ma-address kita ng maayos. Zoom user lang kasi. I hope magjo-join si Sir Rodel. I believe yun yung ating, anong tawag dito? Siya yung binigyan natin ng business portfolio or ginawa natin ng business portfolio on day 1. Hopefully, magjo-join siya. Yan, si Miss Isabel. Ayan. Wait natin si Sir Rodel. Anyone can remember his Madre de Cacao ba yun? Ayun, Madre de Cacao Doggies. Here, yan. Let's wait for him. Hopefully, magjo-join siya. But if not, let's begin. Sige, kung wala siya, pwede naman natin siguro pakialaman tong page niya, but we're gonna publish the ads, but turn it off para hindi siya mag-run, no? Unless otherwise dumating siya mamaya, and then we could continue our launching the ads, no? So anyway, welcome everyone, Miss Christine, Miss Eliza, Miss Dolly, Miss Isabel, Miss Jessica GA o Gorospe, Joshua. For those of you guys, hopefully na open nyo na yung dashboard ninyo, napanood nyo na yung replays. So this is gonna be parang the live training session. For those of you, kasi siyempre hindi pare-pareho yung timing natin. Yung iba nag-advance lesson na doon sa dashboard. Yung iba, this is the first time they'll be joining the live training session. So I'll be starting from scratch, from doing it from scratch, and then you can just watch it later. And then at the end of the session or before the end of the session, I'll give you guys 15 minutes to be for the Q&A. No? So without further ado, let's not wait for Miss Jessica. Good evening. Hindi na natin iintayin si Sir Rodel, so we're just gonna use his account right away. So if you guys happen to visit my website, you can check digitalhomey.net, no? Pag binisita nyo yung yung website ko, digitalhomey.net, mapupunta ka dyan sa website ko, and then you're gonna click online courses, and then hanapin nyo po itong Facebook Ads Copy Genius Blueprint, and then you just click start course, and then go to the bottom, and then click mo lang yung join, and then sign up with Google or sign up with Facebook, libre naman yan. So you're gonna end up here sa dashboard. Just click introduction, click this one, and then makikita nyo yung welcome video, and then you're gonna see this one. Download the Facebook Ads Copy Genius Blueprint. So all you need to do is to click this one, and then you're gonna have the document, no? Hindi nyo pwedeng ma-edit ito. Ako lang ang pwedeng mag-edit nito because this was shared public, no?
kumbaga lahat may access nito, so you cannot edit this one. Ako lang ang pwede mag-edit. So if you want to edit the document, you have two options. So you click the file and then you make a copy sa Google Drive, no? Click mo lang yung file and then make a copy, or you can download it via document, no? Open document or Microsoft Word. So that's how you do it. So that's the two options that you have for this document, no? Hopefully nandito na si Sir Rodel. Wala pa siya. So let's proceed. So what I'm gonna do is I'm gonna open my ChatGPT on the other tab, no? Ang tawag dito. So basically ito, ChatGPT. And I'm gonna head over dito sa prompt. So I'm gonna copy this whole thing and then paste it here. Ang papalitan mo lang dito is yung industry mo. I'm a business owner in the pet industry, if that's that's Miss Joanne, digitalhomie.net. So I'm gonna send you over the links para diretso na kayo doon. Ito, nandito sa Zoom. Ayan, so just click the link sa Zoom and then you will be redirected to the website link. So log in, you can either log in via Gmail or via Facebook. Free naman yan, just proceed. Just continue with the process. Kung paano ko ginawa sa desktop, same lang naman yun pa via mobile. No, just different interface lang naman. Okay, you're welcome, Miss Joanne. So basically, kapag napunta na kayo dyan, hanapin nyo lang yung link na yan, itong download the Facebook Ads Coverage Genius Blueprint, or ito, dalawa yung link dyan. So, and then meron naman previous training na dito, you can just watch it, no? But I'm just gonna give you guys the training live. So these are the pre-recorded ones, and then you can just ask questions during this live training session. So ito yung mapupunta ka dito. Again, hindi mo siya pwedeng i-edit. You just need to pull out another blank document so that you can copy it, the whole thing, or paste it, or you can just make a copy sa Google Drive ninyo or download it via Microsoft Word. So right now, what I'm gonna do is nag-open ako ng ChatGPT, and I believe itong business ni Sir Rodel, it's more of parang sa pet sa aso. So let's see. See Madre de Cacao. So doggy scare. Mas maganda sana kung nandito si Sir Rodel, pero let's ito na pala si Sir Rodel. Sir Rodel, i-unmute kita. Ayan. Hello. Teka lang. Check ko lang yung audio ko. Yan. Sir Rodel, nandiyan ka na ba? Check mic tayo. Okay lang, Sir Rodel, walang problema. Walang problema. I-unmute mo lang yung sarili mo para just in case you want to speak, no? You want to say something, pwede kang magsalita, no? So I have a couple of questions lang para i-guide mo lang ako dun sa business mo kasi syempre you own this page. So basically, is this a shampoo? Tama ba? For dogs? Tama ba? We can't hear you. Hindi ka namin marinig. Maybe, healing oil ba? Sabi ni Miss Joanne. Tama ba? Shampoo nga. Tama. Shampoo. Dog shampoo, cat shampoo. So, yeah, I believe. Hindi lang si Sir Rodel. Hindi lang siya makapag-unmute. I believe. Naka-unmute ka pero hindi ka namin marinig. If you can just type it sa hindi ka makapag-mic. So you can just type it here sa chat para at least alam namin. Although nakita ko naman shampoo yung Madre de Cacao mo. So yeah. So what I'm gonna do is just guide me on this one, Sir Rodela, kasi since this is your page. So ang gagawin ko lang is I'm gonna go back here sa ChatGPT. I am a business owner selling Madre
de Cacao shampoo for dogs and cats here in the Philippines. I want you to help me conduct a market research for my product. So, syempre, hindi ka naman service. So, you have a product that you're selling. By providing 10 most search keywords in the Philippines as well as most watched videos on platforms like, tanggalin na natin itong Google, like YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tanggalin na natin yung link. Specifically, those that my target audience is already searching for, where my products or services could solve their problems. Also, make sure to list down top 10 pain points of my target consumers based on these top searches in the Philippines. Ibig sabihin, we're trying to pull out the data sa internet, no, kung ano yung type of content na kinukonsume na ng tao. So para hindi na tayo mag-isip kung anong content yung gagawin natin. So ibig sabihin, we will teach ChatGPT to pull out that data for us so that hindi na tayo mag-iisip kung anong content ang gagawin natin sa ads natin. So we're gonna generate the results, no? And then it may take some time because the data na kukunin ni ChatGPT is linking from multiple pages, multiple websites, multiple social media platforms. So it may take some time. Just bear with me on this one. Ayan. So searching the web, Reddit, Pet Culture, Philstar, Lazada. Ayan. So makita mo, so inaano niya. Anything related doon sa product niya na keyword Madre de Cacao, ChatGPT will go create the market research. Ibig sabihin, ito na yung demand. So, kumbaga, ang ginagawa kasi natin, we're not trying to reinvent the wheel, where we just want to make ChatGPT a research for us kung ano yung existing na content na available sa internet na pinapanood ng mga tao. 'Di ba? So, ito siya. Mag-generate na siya ng keywords, anti-tick, dog shampoo, etc. Most watch videos topics for your buyers already binge watching with real PH example you can model. Paano mawala ang garapata, mabisang pantanggal ng garapata, etc. etc. So, nandiyan na siya. Top 10 pain points of dog and cat shampoo buyers based on what they search, watch, garapata, ticks, ayan. So, hindi mo na kailangan mag-isip. So, most likely, ito na yung ano. So, then once you were able to get all of this information, you go back here sa document. And then what you're gonna need to do is copy this one. And then we're gonna put it here. So, here's what my product, tanggalin mo yung word na services kasi hindi naman siya services. Here's what product can do for my target audience. So, Sir Rodel, bigyan mo ako ng mga anong tawag dito, benefits ng products mo. No, I'm not sure if you can unmute yourself or you can talk. Hindi ka lang namin marinig, but I would sino may mga aso dito? Although may aso ako, kaya lang aspin eh. So, siguro, yun nga, it will help my pet or my dog with, yan, type mo lang dyan. Ayan, si Miss Joanne. Sige, patulong kami kasi hindi makapag-mute si, mag-unmute si Sir Rodel. Miss Joanne, go ahead. Unmute mo lang yung sarili mo. Ano yung mga benefits ba ng Madre de Cacao? Kasi hindi ko pa nagamit to. So, unmute mo lang yung sarili mo. Do you have any idea? Hi. Hey, Hi. Yes, narinig. Sorry, ano yung question? So basically, we're not allowing to unmute. Okay. Anti-tick and flea, anti-mang, munch ba ang tawag dyan? So, sorry, Sir Rodela, hindi ako familiar dito sa ano. So, yan. My question, Miss Joanne, would be, yan, anti-gilis, yan. So, para saan yung yung Madre de Cacao? Yan, anti-gilis, yan. So, ano pa?
Ako dapat actually the other day, bago ko pa nalaman na nandito si Rodel, pabili na ako nung last week. Tapos, ewan ko kung nakalimutan ko kung ba't hindi ko natuloy. And may mga lumabas na other products. Nagtitingnan ko nga yung iba. Yun. Okay, Pero actually, pabili na ako. Nagulat nga ako nandito. Pero nandito siya. tapos, this week, parang okay na yung aso ko. Parang konting, nagkaroon kasi ng konting, siguro nakagat siya ng lamok or I don't know. Parang ganun. So, Okay. parang okay na siya. So, nagsip ko, bibili pa ba ako? Pero sige, bibili na lang ako. Niyaan mo kayo, Rodel, na nandito. For future use. Nagkahiyaan pa kayo, no? Di ba? Sige. Anyhow, sige. Any information pa dito about how the product can solve your your audience problem? So anti-tick and flea, mangi bato, or how do you pronounce this? Anti-galis, yan. So if there's none, so I'm just gonna generate this one. So I guess yun. And then yun. So benefit, pain point mapping, ayan. So mag-generate si ChatGPT, and then we're gonna go back sa sa document, and then you can use some of these hooks, no? Mayroong value-driven hooks, pain point hook starters, transformation, urgency, authority hooks, positive hooks, etc. Ang paborito kong gamitin dito itong positive tsaka negative, no? So you can just play around with it, and then you can use the final prompt, kopyahin mo lang to, and then you go back here and then paste it here. So I want to create a final prompt that I can use for my Facebook ads. I'm a business owner selling Madre de Cacao. Madre de Cacao here in the Philippines. I want you to create a compelling Facebook ad copy using the following copywriting framework below. Hook. So pili ka lang ng hook. Ano yung natitipuan mong hook? Pwedeng nagsisi talaga ako. This is the negative hook. So paste mo lang siya dyan. And then problem. Ano yung problem? So, pili ka ng problem dito. So, ito yung mga problem. So, pili lang muna tayong tatlo. Di ba? So, these are the problem. Oops, tanggalin natin tong YouTube na to. Yan. So, although, yan, tanggalin natin yan. Tapos, call to action, it's either buy now or order now. Di ba? Yan. And then, generate. Di ba? The Facebook final prompt, no? Prompt. So hook start. Teka lang. Ba't ganito ang ano niya? Ha? Sorry, ba't ganito? Teka. Anong nangyari? I want you to create a final prompt. Teka, ba't ganito? Something is wrong. Weird, ang weird. It's supposed to create a Facebook ad copy. Ba't ganito? Solution, teka. Oo. Teka, kaya pala. Walang solution. Okay, teka. Nagkamali tayo. So, kaya pala. So, basically, may hook tayo. Tapos may problem tayo. Okay, gets. So yung solution, sorry na-omit natin yung solution. So sorry naman. Kaya pala. So yung solution is hanap tayo dito. How can it solve uh, your target audience problem? Saan dito? Ito siya. Diba? Teka, tama ba? Ito, tama. So benefit, yan, kunin mo lang to. Pwedeng lahat. Kunin mo yan, solution. Kaya siguro nalito rin si ChatGPT. May kalituhan. Tingnan natin. Oh,
Same thing. It's wait. This is ano? Nangyayari dun sa ano ko? This is the first time na nag ano siya na kasi professional facing dapat supposedly ito is magko-connect na dito as a full copy. Teka, something's wrong. Let me check. This is impromptu. Okay, let me just, okay. I want, para mas mabilis, I want you to help me write a compelling Facebook ad copy using ADA model para mas mabilis. I'm not really sure why it's happening. Yun. Yun, okay. So attention, nagsisi talaga ako dahil sa pinabayaan ko agad yung karapatan ng aso ko kahit paliguan, etc. etc. So AIDA model, ibig sabihin, attention, interest, desire, action. So that's the framework na pwede mong gamitin. Actually, nandito yan. So there are different copywriting framework. So meron kang AIDA, meron kang PAS, 4Ps, FAB, BAB. So 10 yung nilagay ko dyan, and then you can find here a different call to action. So what I'm gonna do is, let's say PAS, no? Create din ako ng PAS na copywriting framework. Sabihin natin, okay, can you also write using PAS copywriting framework? Diba? And then ChatGPT will generate using the PAS problem agitate solution. So meron ka na dyan, and then call to action. Okay? Now, bago tayo pumunta dun sa Ads Manager, if you really want to have a, let's say, 90-day content for next year, you want to, parang, si Rodel, ka na, kumbaga, decided ka na to full swing on content creation for January 2026. So, let's say, help me create a 90-day content ideas for 2026. Yan. So, ito na yung ipa-follow mo. Ito na yung guide mo na susundan mo for 2026. Diba? Yan. Day 1, signs na may garapata na aso mo. Day 2, bakit bumabalik ang garapata. Day 3, etc. etc. Diba? So, and then, after that, so meron ka ng content ideas for your next year. What you're gonna need to do is to ask help kay ChatGPT to create what? Script. No? So, pwedeng kunin mo muna tong day 1 to 5. Halimbawa, sabi mo kay ChatGPT, now I want you to help me write a script for my videos, generate 1 to 5 content ideas first. Yan. So, magkakaroon ka na ng script. Ang problema kasi dito kay ChatGPT, kapag parang halimbawa, pag inutusan mo siya na gumawa ng script for the 90-day period, minsan napuputol siya. So, ang ginagawa ko, pa 5-5 or pa 10-10 para mag-create siya ng script. So, pag pumunta ka sa baba, ayan, meron ka ng script, content idea number 4, and then number 5. So, minsan hindi siya refined or hindi siya ano tawag dito? Yung Tagalog natin, how we speak naturally, minsan robotic yung yung script na ibibigay sa iyo. You just need to adjust, no? Halimbawa, yan, kung for parent ka, makaka-relate ka dito yung asa mo, panay kamot, etc. So, mukhang okay naman.
yung minsan may mga ano kasi may mga script na hindi siya tugma or parang yung pagkakalapat ng Tagalog word is hindi siya akma dun sa script. So yun. Ang gagawin mo na lang, kung nahihirapan kang mag-shoot ng video, o di basahin mo literal. Pwede mo na rin tong gawing voice over, di ba? So content ID number 1, ayan. So pwede mo nang gawing voice over yan or pwede mong gawing script whenever you ang tawag dito, whenever you create video content. Okay? So basically, you all now have a content ideas for your next year, 90-day na yon. If you really want 365 days, yan. Utusan mo si ChatGPT, and then ChatGPT will generate it for you. So, saka ka pa lang pupunta dito, 'di ba? Sa Ads Manager mo. So, pagpunta mo dito sa Ads Manager mo, ang gagawin mo diyan is either mag-create ka ng campaign, 'di ba? So, it's either leads or engagement. Di, kasi pwede ka na magbenta agad dahil magkano ba ang presyo ng Madre de Cacao mo? Hindi naman siguro ganun kamahal, di ba? Meron bang 10,000 yan, yung Madre de Cacao mo? Baka hindi, wala naman siguro. Or less than 5,000. Type mo lang dyan si Rodel sa chat. Oh yan, mura lang pala, 999. So, diretso ka na sa sales. Diba? Kasi hindi naman siya ganun kamahal So, 999, diretso ka na sa sales even if you don't have a website. So, click ka na ng continue. Diba? So, and then, type mo lang dito, Madre de Cacao campaign. Sales campaign, yan. Sales campaign. And turn off mo lang to kasi wala ka namang catalog, wala kang website And then campaign budget lang, and then budgetan mo lang to ng budgetan ko lang muna ng 100 tapos bahala ka na kung mag-i-increase ka ng budget mo later on. But for the sake of this demonstration, 100 muna. And then I'm gonna go here sa ad set level. So syempre, online tayo. So ilagay mo dito, PH broad open audience -1. Ayan. Tapos yung conversion location, i-click mo to. Tapos click mo tong drop down, message destination. Okay, so ang magiging ano mo noon, conversion location, message destination, tapos via messenger. Ayan. Messenger dapat. Kasi pag ito, hindi mo pinalitan, mag-error talaga yan. Pag website in app, wala ka namang website. So calls, ganyan. So message destination ka lang. And then, wala na akong isa-select dito sa targeting. No? Wala akong ituturo sa inyong tamang targeting. No? Kung nag-join kayo dito sa live training at nag-expect kayo ng tamang targeting, wala akong isa-select dito. Diretso na ako dun sa ad level. So, ang gagawin ko na lang, kung image ang gagamitin ko, image 1. And then, sabi dito, creative and objective mismatch yun. Mawawala na yun kasi nag-switch na ako from website to messenger. So, what I'm gonna do, gagamitin ko lang yung existing na creative ni Sir Rodel. So, what I'm gonna do is set up creative. Kung image ang gagamitin ko, i-click ko yung image. And then, ba't humingi ng URL? Teka, refresh ko muna. Refresh ko muna. So, nandito na tayo ngayon. Try natin image. Ba't hinihingan ako ng website? Click lang natin yung next. Ayan. Click lang natin yung next. Tapos, let's see. Let's say sulit package. Ito na lang siguro. Ito na lang. May video kasi. Yan. So, yeah. Next. And then, itong primary text, obviously, maghihingi si Meta ng primary text and then headline. So, what I'm gonna do, babalik ako dito. Babalikan ko yung copy, yung ad copy na pinroduce ni Meta, ni ChatGPT. So, halimbawa, ang gagamitin ko yung past framework, kukopihin ko lang to. And then I'm gonna copy this one and then paste it here. Obviously, tatanggalin ko yung mga word na problem, agitate, solution. Okay, magmumukha tayong ChatGPT nun. So, and then I'm just gonna arrange this one. And then kung hindi ka satisfied doon sa
mga text na nilagay, and then you can just reframe it based doon sa gusto mo mong text. So normally ang ginagawa ko dito, pupunta ako sa yitext.com, tapos hina-highlight ko yung unang sentence. Kinokopya ko tong unang sentence, tapos pupunta ako sa yitext, nilalagay ko siya dito. Guys, sorry kung medyo mabilis ha. You can just review the replay. Nung time ko, nung bago ako sa Facebook ads, ang ginagawa ko pag nag-enroll ako ng course, pause and play ko, pause and play. Or kaya kumukuha ako ng dalawang device, no? Isang laptop or isang PC or dual monitor para mas mabilis kong masundan. So, yan. So, kukunin ko tong bold text na to and then I'm gonna put it here para naka-highlight siya. Okay, naka-bold yung text na yon. So, panay kamot, etc. Tapos, chat in messenger headline, palitan natin ng ito, kunyari, buy now. Itong, yan. So, that's gonna be a headline. Pwedeng tanggalin ko yung buy now. Yan, alagaan mo na agad ang alaga. Okay. So, call to action, it's either send message or buy now or order now, di ba? Click mo yung order now and then click next. Tapos itong AI na to, hindi ko to chine-check kasi minsan naliletse yung itsura. Alam mo yon, hindi siya tugma. I mean, nababago, hindi siya tama. Pero kung kunyari, halimbawa ito, kunyari Sir Rodel, mukhang nagandahan ka naman dito. Di check mo. I-check mo to. Diba? Kung hindi naman akma dun sa gusto mo mangyari, and then i-leave it blank. Kasi minsan na kamukha nito, Nario, ano to? Nawawala yung, tama ba yan? Tama ba yung, guwaba yata yan, yan. So, tingnan mo kung ano itsura ng image mo na or video bago mo siya i-click. Just keep and continue ko muna to. And then, itong visual touch-ups na yan, tinatanggal ko yan eh. Add music, tinatanggal ko. Hindi siya masyado pang reliable yung AI ni Meta ngayon eh. Tinatanggal ko muna. And then done. And that's it. So basically, by the way, yung ano mo dito, yung image mo dito, hindi siya 1080 by 1080 yata. Kaya siya naka-crop. Tama, 1080 by 1080. So parang yung text ang hindi siya tama yung pagkakalapat dun sa Canva. Ayan. So and then that's the time you are going to create the chat flow. Halimbawa, suggested template kung meron ka ng kung gagamitin mo yung AI, ito, suggested templates or you create your own template. Diba? Kung meron ka ng saved templates, pwede mo yung gamitin dito. Okay, pwede mong i-edit yung template na yan. So, depende. Ayan. So, I think meron ka na ditong anong tawag dito? Ito, where are you located? Hindi naman siguro online naman tayo. So, I think may save templates ka na dito. Pancake integration, okay din po ba? Yes, so lahat naman yan okay. Lahat ng automation tools, okay yan. Diba? So, kailangan mo talaga yan kasi syempre, imaginein mo 9,000 people or 10,000 messages na bumapasok sa iyo everyday, kaya mo bang replyin lahat yun? So, kailangan mo ng automation. So let's assume that this is the correct the welcome message. You can edit it. I have a good training dun sa mga previous ang tawag dito, previous batches. You can follow the step-by-step guide. So save na natin to and then publish. And then skip muna natin to and then Meta will publish it. Okay. Sir Rodel, pwede mo tong baguhin later on. Okay, and then preferably i-launch natin to. Ay, teka, hindi ko na bago yata yung date. Hindi ko na bago yung date. December 17, 8:02 p.m. Teka, i-launch natin mamayang madaling araw. I-duplicate ko lang to Sorry. Hindi ko napalitan yung date pala. Para mamayang 12 a.m. siya mag-launch. So, December 18, tapos 12 midnight. Ayan. And then publish.
Skip ko muna to. And i-delete na lang natin yung una. Okay, para naka-schedule mamaya. Kasi i-edit pa ni Sir Rodel yan mamaya. I-delete ko na lang to yung nasa baba. Para yung isa yung i-launch natin. I-remove ko lang tong word na copy. No, para yun yung para lumalabas na original. Yan. Publish. Okay, so meron tayong one campaign. Ayan. Sales campaign, one ad set, and then one image. One image ad. Di ba? Ayan. Ngayon, ganito magiging itsura niyan, guys. Nag-launch kayo ng campaigns. Okay, I'm gonna share my whiteboard. Based on Meta Andromeda campaign setup, this is how you do it. Okay? Ganito itsura niya. You guys can see my whiteboard. Type yes in the chat if you guys can see my whiteboard. Okay? So, ganyan yung itsura niya. Kailangan nag-drawing lang tayo para mas ma-visualize ninyo. Magkaroon kayo ng idea how to do things properly. Ayan. So basically, this is gonna be our campaign. Okay. Our campaign. And then this is gonna be our ad set. And then this is gonna be our ad one. Diba? Ad one, ad two, ad three, 4, ad 5. Ganyan po yung magiging itsura niyan. Okay? So, ibig sabihin, di ba naglagay tayo ng 100 peso budget dito sa campaign level? Okay? Now, itong 100 pesos na to, you can either increase the budget or depending on your willingness to spend. Now, malalaman natin yung ideal spend natin by day 5. But for the sake of this demonstration, I'm just gonna put 100 pesos. Okay, it's up to you magkano yung willing kang bayaran kay Meta. So, again, one campaign, one ad set, and then wala akong interest na nilagay. I just keep it that way, that's simple. And then, ang ginawa ko, naglagay ako ng maraming ads dito sa isang ad set na yon. Okay, so if you're gonna take a look at it sa campaign level, sa mismong ads manager mo, ganito itsura niyan. Ang gagawin mo lang, ito isa, di ba? Campaign level, ad set level, tapos ad level. Itong ad level na to, ang gagawin mo lang dito, wala ka na ibang gagawin kundi mag-launch ng ads. So pwedeng ganito magiging itsura niyan. Duplicate original setup, tapos let's say maximum of itong ad set kasi na to, guys, itong ad set level na to, kayang mag-accommodate nito up to 50 ad creatives. 50. So, ang gagawin mo dito sa ad level, o di gawa ka lang ng 50 ads. So, duplicate original setup, duplicate, Halimbawa, yan, maggagawa ka ng, di ba image yung una, di video naman tayo ngayon. Video 1. Tapos, remove mo lang to. Tapos, add media, and then add video. And then, click mo lang yung next. Tapos, kunyari, I don't know, pili na ako dito. Kunyari ito. Hindi, ito mukhang okay to. Yan, next. Ito yung shampoo na nakapag... Ayan. So, skipping continue. Tapos, next. Tapos, syempre, papalitan mo na to. Diba? Meron na rito, gamitin natin yung ADA kanina. Yung ADA model. Ito. Yan. Palitan mo na yan. Tanggalin mo na tong interest. Desire action. Ay, sorry. Yan. Desire action.
So, ayusin mo lang yung mga text. Tapos kunin mo tong nasa taas, ganun pa rin. I-bold mo yung letter niya, copy, and then paste it here. And then, palitan mo lang headline, order now. Or order yours today. Okay, and then, call to action, palitan mo lang order now. Yan. Direct to the point na kasi you're selling eh. You want people to buy it right away eh. Kasi 999 lang naman siya. So, you click next. Tinatanggal ko yung AI na to. Itong mga AI na to. Pasaway to eh. Yung ads ko minsan eh naging Spanish. Pagising ko ng umaga, yung hindi maintindihan yung text kasi Spanish yung nakalagay. So, kaya ko siya tina-turn off. And then done. And then that's it. So, publish mo na siya. And then publish. And then skip mo lang to. And that's it. So, ngayon, baka magtatanong kayo, ganun lang pala kasimple yon mag-set up ng campaign. So, may isang campaign ka lang, may isang ad set, tapos tambakan mo lang maraming ads dito. Di ba? So, anong ano doon? Anong tawag dito? Anong komplikado doon? Di ba? Paano na dati kasi meron tayong cold, warm, and hot. Ibig sabihin, pinifilter natin yung mga tao na napanood yung videos natin for the first time and then nire-retarget natin yung mga tao na nakapanood na ng videos mo in the past and then we're pushing people to buy dun sa sa retargeting natin. Okay. Dati ganoon, merong tatlong campaign, isang top of the funnel, isang middle of the funnel, isang bottom of the funnel. Right now, dalawa na lang or isa na lang. 'Di ba? Isang buong campaign na 'yon tapos isang retargeting. Okay, sometimes ano na nga doon sa mismo isang campaign na 'yon or doon mismo sa campaign mo na 'to, nagre-retarget na kasi siyang pusa. You don't need to retarget these people or you don't need to actually create another retargeting campaign because this campaign would target the cold, warm, and hot in one campaign. This campaign does the retargeting. This campaign does the prospecting. So, ang gagawin mo na lang as an advertiser, create ka ng campaign, create ka ng isang ad set, literal na tambakan mo ng ads dito, maximum of 50 creatives ang kayang i-accommodate ng isang ad set na to. Max na yon. Tingnan mo tong tingnan mo tong campaign ko. Digital home ito, di ba? So, itong campaign ko, the reason why nakapatay yung isa kong campaign because I'm conserving the budget for next year. So itong campaign na to supposedly nagra-run ito. So pag tinignan mo to, isang campaign, isang ad set, and then literal na tinambakan ko ng ads dito. Ayun o. 43 creatives ang nilagay ko. Ang max, ibig sabihin, meron pa akong 7 para makompleto ko or mapuno ko tong ad set na to. So ang gagawin mo na lang as an advertiser is gumawa ka ng gumawa ng creatives, tambakan mo ng tambakan itong anong tawag dito, itong campaign na to at tigilan mo na yung maglo-launch ka ng bagong campaign kasi wala ka nakukuhang sale dito. Papatayin mo tong sulit package, papatayin mo tong ito, papatayin mo to kasi wala ka nakukuhang sale. Gagawa ka na naman ng bagong campaign kasi wala ka nakukuhang sale. Niloloko mo lang yung sarili mo. Okay? Stick to one campaign and then create one ad set and then bombard it with many creatives here. Coach, paano ako makakapag-create ng ads, more creatives here? Ito, meron ka ng guide. 90-day yung nilagay ko dito. 90-day content. Diba? Saan na yun? Ayan. Saan na yun? Sa baba. Ano ba yun?
Ayan o, 90-day content. 90-day lang ang binigay ko sa'yo. Hindi siya 365. O di kung ganado ka, 365 mo na. Ibig sabihin, buong content mo na for 2026. Ngayon, wala ka ng rason para sabihin mo sa sarili mo na wala kang benta. Ito na nga oh, gagawin mo na lang siya. Ipa-pipeline mo na lang yung content mo for next year. Ngayon, kung December, mahina benta, o di ang gawin mo, i-prepare mo na yung sarili mo for next year. Dapat pala ito, gawin na natin tong video na to for next year para hindi tayo mauubusan ng content for next year. Ngayon, paano mo malalaman kung alin dito yung nagwo-work? Siyempre, makikita mo doon sa results. Halimbawa, itong ad na to, kunyari sa akin, may 2 purchase. Ibig sabihin, nag-work. Oh, may 3 purchase. Ngayon, ito kasi, itong ad level na to, wag mo na tong masyadong, ah, anong tawag dito? Stressin yung sarili mo. Na kunyari, itong ad na to, 4,079 reach, walang benta. Wala na ako doon. Pinababayaan ko lang siya. Mag-spend or magkaroon ng maraming views. Dito ako nakapokus sa ad set. Magkano yung cost per purchase ko? Diba? Ito, results. 96 purchases. Diba? 96 purchases. Magkano yung cost per purchase ko? Diyan ako nakapokus yung dalawa na yan. Ilan yung benta ko, ilan yung cost per purchase ko. Pwede ko rin makita yan sa campaign level. Ayan, oh. So 391.69, 96 purchases. Ito lang yung tinitingnan ko. Hindi ko na siya, itong mga nandito na to, ang ginagawa ko lang, karga lang ako ng karga ng ads dito. Regardless kung ano yung nag-work dyan or hindi, makikita mo naman eh. Kamukha nito, nag-work to, 14 purchases in the past 17 days. 8 purchases in the past 17 days. 8 purchases in the past 17 days. So, yun lang ang gagawin mo. Karga ka lang ng karga ng ads. Literal na tambakan mo siya. And then pag naubos mo, pag nakompleto mo na tong ad set na to, duplicate mo na yung same ad set, and then i-carry over mo yung mga best performing ad mo dito sa ad set na to. Halimbawa, ano yung mga best performing ad ko dito? Siyempre, ito. Nagkakaroon ng result. Ito. Ito. Yan. Yung 4. Yan yung i-carry over ko dun sa isang ad set. Pag napuno ko na to, up to 50. Diba? Sila yung i-carry over ko. Nagigets ba? Question and answer tayo. May uh, wow, grabe yan, coach. Unlimited content ideas for content creation. Yes. Sir Rodel, coach, much better ba if talking heads? Yes. No? Ganito guys, no? Sir Rodel and the rest of everyone here. Huwag nyo nang isipin kung mas okay ba kung image, video, talking heads, ano kaya kung ganito, gawin na ninyo. Ito nga yun eh, analysis paralysis eh. Kumbaga, the more na nag-analyze ka, ano kaya maganda? Image kaya o video? Ano kaya magandang angle? Ano kaya? I-shoot nyo na agad kung ano yung may guide na kayo dyan eh sa ChatGPT eh. Di ba? Kung alam mo, may naisip kayo na angle na wala dun sa ChatGPT, bigla nyo naisip, guys, may naisip akong concept. Kasi guys, ganito, yung bagong Andromeda, yung Meta Andromeda, bagong update ni Meta, hindi na siya variations of ads. Ad concept. Kailangan mo ng bagong ad concept. Kaya, wag mo nang kalabanin yung sarili mo na coach, ano ba mas maganda? Talking heads ba? Image ba? Mas maganda yung carousel ba? Mas maganda ba yung long form content? Mas maganda ba yung short form content? Mas maganda ba yung short to medium content? Gawin mo na lahat.
'Di ba? Kasi meron ka ng framework eh, susundan mo na lang. I'm sure naman sa 50 creatives na ginawa mo, merong isa doon at merong at isa at may isang papalo ng sales doon. Eto nga oh, ipakita ko sa inyo. Sa 43 na creatives na meron ako, meron ditong isa na pumalo ng sales ng 14 purchases. Ayan oh, 'di ba? 14 yung purchases niya between December 1 to December 17. In the rest of it, yung iba nakaka 239 lang, 96 videos lang, ayan, 83 reach lang, 92. So, what? Ang problema kung kinakalaban mo yung sarili mo na ano kayo maganda, na nagkakaroon ka ng analysis paralysis. Sa sobrang kaka-analyze mo, hindi ka tuloy maka-create ng content. Ang gawin mo, pag meron kang naisip, i-shoot mo na agad. Image ba yan? Video ba yan? Short form ba yan? Long form ba yan? I-shoot mo na agad. And then, meron at meron tatama dun. Ayan yung framework, binigay ko na sa inyo. And of course, huwag mo kakalimutan yung offer ninyo. Kasi baliwala yung views ng videos na ano na pinapalabas mo kung wala kang magandang offer, kung wala kang compelling offer, 'di ba? So, importante 'yon. Coach, pwede ko ba ilagay sa ad set yung day 2 under same campaign? What do you mean? Day 2? What do you mean, Sir Rodel? Ano, elaborate. Paano yung A/B testing with the Andromeda campaign, Coach? Eto, Sir Joshua, ano, wag mo nang stressin yung sarili mo. Sundan mo na lang yung isang campaign, isang ad set, tambakan mo ng maraming ads. Okay? Ngayon, kung gusto mo talagang magpaka-geek or anong tawag dito? Advanced, I have another bidding process. Cost cap ang ginagamit ko. Pero hindi mo magagawa yun kapag naka-messaging campaign ka. Magagawa mo lang yung kapag may website ka or may landing page. Pero dun sa messaging campaign, kung ano yung sinetup ko na yun, yun yung sundan mo. Okay? Unless otherwise, Sir Joshua, meron kang landing page or website. Okay, magagawa mo yung A/B test na yan. Okay, pero kung messaging campaign, as is na yun na yun. Huwag mo nang anahin. Anong tawag dito? Pahirapan yung sarili mo, kakakalikot nung mga settings, mga tamang targeting, interest demographics, age, bracket, location. Well, of course, kung halimbawa yung business mo affected ng kumbaga hindi pwedeng alam mo barbershop ka, hindi it doesn't make sense kung buong Pilipinas yung ilalagay mo unless otherwise meron kang branches across all the Philippines. Pero kung halimbawa taga Cavite ka tapos nandoon yung barbershop mo tapos if all Philippines mo, it doesn't make sense. You need to uh, select a specific region. Pero kung ang kamukha ni Sir Rodel, buong Pilipinas, pwede mong ibenta yung Madre de Cacao, edi wala ka namang ibang gagawin, mag-create ng content. 'Di ba? Ganito guys, pinasimple na ni Meta yung pag-a-ads. Ibig sabihin, sabi ni Meta, 2026, wala ka na ibang gagawin kundi mag-create ng content, mag-produce ng content that would appeal to your target audience. Stop tinkering the ads manager because we will do the heavy lifting for you. Okay? Paano pala madidetect ni Meta may purchase if using messaging? Ituturo ko yan tomorrow, Sir Rodel. That would be our topic tomorrow. Hopefully, nandito ka. Okay, tomorrow. Sandra, bakit po coach hindi tino-turn off ang walang result na creative? Hindi ko tino-turn off yung walang result na creative because ganito yan. Good question, Miss Sandra. Okay, maganda yung question mo. Present. Present ko ulit. Share.
Teka. Bakit hindi ko ma-share? Sana. Wala. I'd like to share this whiteboard. Okay. Yung whiteboard, naloko na. Paano ko siya is i-present? Nakikita nyo na yung whiteboard ko, guys. Type yes in the chat kung nakikita nyo. I'm not sure kung nakikita nyo. Nakikita ba? Not yet. Teka, ano nangyari? Sige, ganito na lang para mas hindi ko maibalik yung whiteboard eh. Para hindi na ako gumawa ulit. So parang ganito, ang question kasi ni Miss Isabel, ano yun? Bakit daw hindi ko pinapatay yung ads na walang result? Nasaan na yan yung question niya? Bakit po, coach, hindi nyo tina-turn off yung walang result na creative? Okay, good question. Good question. Because, imagine niyo na carousel ito. Para siyang carousel, itong ad creatives na to. Even if itong ad na to, walang result. But this ad was able to get 4,079. This serves as cold itong ad na to, sineserve to sa cold audience. Nakikita mo dito, ang frequency ko 1.45. Malalaman mo agad na itong video na to, sineserve niya sa cold audience because the ad frequency is 1.45. Paano mo malalaman kapag yung ad na yon is warm? Ibig sabihin, warm audience yung tinatamaan nun. Kapag nasa 2x, ayan o. Ayan o. 2.70, 2.07 yung frequency. Ayan o. 2.70, 2.07. Pag-aaralan natin yan tomorrow. Yung frequency. And the rest of it, lahat ng may 1 point something, 1 point something, ganyan. Lahat yan, this type of ads serve as cold, for cold audiences. So, ibig sabihin, yung warm ko, tsaka yung hot, yung warm ko, tsaka cold, nandito sa isang, isang campaign, nakatambak na siya dyan. Nagigets? And Meta will actually decide which type of creative goes to the warm audience, which type of creative goes to the cold audience. It's not you anymore. AI na po ni Meta ang magde-decide kung kanino ipapakita yung ad. Kaya ang gagawin mo na lang as business owner, mag-create ng maraming creatives, volume ang labanan ngayon. Ngayon, kung nagtataka ka, wala kang benta in the past 3 months kasi nga, wala ka namang ginawang bagong creatives in the past 3 months. Diba? Paano malalaman, coach, if nag-fatigue na yung ad? Possible na mataas na yung cost per result ng ad na yon, pero wag kang titingin doon sa ad level. Titingin ka sa ad set tsaka sa campaign level. Wag mo nang tingnan yung ad level na yon. Kasi meron akong ibang variations ng ad na magsusuffice kunyari itong ad na to nag-ad fatigue na, di ba? Sir Joshua. Itong ad na to nag-ad fatigue na. Magfa-fatigue lang tong ad na to kung kulang yung ad creatives ko na nakasalang. Halimbawa, 5 creative lang yung nakasalang ko doon. For the past 6 months, 5 creative lang yung ginagamit ko. Magfa-fatigue talaga yun. Pero since may 43 ad creatives ako, mayroon pa akong 7 para isalpa ko yung 50 creatives. Meta will what? Mag-aano siya, para siyang Ferris wheel. Kumbaga, itong ad na to, nag-fatigue na, Meta will stop showing this ad and then Meta will find another ad na ipapakita sa audience mo from the number of ads na meron ka dun sa ad set na yun. And mind you, for 4 years, I have a best performing ad na nagra-run for 4 years. Hindi siya nagpapatig. 4 years ko nang niraran. Ito siya. Itong ad na to. Ito.
Saan yan? Ito. I'm sure, pretty much sure, dumaan na sa newsfeed mo to. Itong ad na to. 4 na taon ko nang niraran yan. Ngayon, nagpatig ba siya? Hindi ko masyadong inaano yung patig. Hindi ko masyadong pinoproblema yung patig. Ang pinoproblema ko, anong content ang ilalabas ko na naman ngayon. The only time na magpapatig ka, kapag wala ng si Metang substitute doon sa ad creative mo na piniraran mo. That's the only time na magpapatig ka. Kasi limited nga yung creatives na pinapakita mo eh. So the more na creatives ang may ilalagay mo, the more na meron siyang i-juggle or parang isi-circulate doon sa algorithm or doon sa auction. Nagagets ba? Meron po coach website landing page, international client po. That lesson would be sa digital scientist, more on ano kasi yun, more on advanced website ang ginagamit ko doon. So you just need to know your ideal cost per acquisition and then you put a cost cap on it. That's it. Ito kasi sa messaging, super simple lang. Campaign, gawa ka ng isang campaign, gawa ka ng ad set, tapos tambakan mo ng maraming ads. Tama po si Sir Rodel. I think po dahil mataas ang impressions ng creative, yes. Because ang una mong iisipin, di ba tinuro ko kahapon, impressions ang una mong binabayaran. Kapag maraming impressions yung ad creatives na yun, even if walang benta, huwag niyong papatayin. Because that ad will serves as what? Itong ad na to, kahit wala tong benta, buhayin nyo yan kasi yan yung pinapakita ni Meta sa cold audiences. Meta keep on finding new audiences. And itong ad na to, na-identify niya na pang cold audience ito. Dati kasi sineseparate namin yung cold, yung warm and hot. Ngayon, tambak mo na lahat dyan. And Meta will decide which type of ad goes to warm, which type of ad goes to hot, and which type of ad goes to cold. But there are some that does not give high impressions po. Keep it. Hayaan mo lang siya doon. Pabayaan mo lang siya doon, Miss Sandra. Kamukha nito. In the past 17 days, itong ad na to, I'm only able to get 83 reach, 92 reach. I don't mind. Bakit? Merong substitute to. Merong 6,000, merong 5,000, 17,000, may 2,000. Amongst 43 ads na meron ako, 20 of them were able to get, one of them were able to get 20 purchases, one of them get 4 purchases, one of them get 8, 11, 14, etc. So, anong problema natin as business owners? Problema natin, hindi tayo nagtitest ng bago. Wala tayong nilalabas na bagong content. Nag-i-stick lang tayo dun sa nagawa natin noong una. May kilala ako sa loob ng isang buwan, 100 creatives per week ang ginagawa nila. Diba? Paano ang gagawin mo nila is lumaban ng creatives. How about coach if blank yung frequency? Bakit magiging blank? Yung ad frequency, meron at merong frequency yan. Hindi siya magiging blank yung ad frequency. Kamukha nito kasi it's been running for it's been paused for quite some time. That's the reason why walang data to. Kamukha nito, wala tong reach, walang impression itong tatlo dito sa baba. Because it's na-pause ko na siya long time ago. That's the reason why wala siyang data dito. Pero for sure may frequency yan. Do you have to boost most of the ads? What do you mean? Like, more likely, mabuboost mo lahat ng ads na yun kasi nga, tinambak mo sa isang campaign Miss Joanne. Ibig sabihin, boosted lahat yon. Katulad nga nito, ayan, pinapakita ko na sa inyo in real time. Lahat yan, naka-boost or naka-hot yan, naka-launch as ads. Ayan Yung iba, 276 lang, 239, 196 yung reach.
'Di ba? Wala, okay lang. Hindi ko siya ini-stress yung sarili ko bakit gano'n. Ang gagawin ko lang is mag-launch ng ads dito sa campaign na 'to, 'di ba? Because there are ads na magkakaroon ng mas maraming reach and impressions. And those na hindi nagkakaroon ng maraming, reach and impressions, ibig sabihin talagang ano sila, hindi sila winning ads. Makikita mo naman agad kung sino yung winning ads and then you could benchmark those ads na nagkaroon ng results. 'Pag hinimay mo na siya, 10 dito nagbigay ng results for this month. O di i-ano mo na siya, tawag dito, i-enhance yung, or i-improve yung content na yon. Halimbawa, balik tayo dun sa ano natin, itong 90-day content ideas natin. 'Di ba nag-create ka, 30-day 30-day content, okey? Meaning ginawa mo 'to day 1 to day 30, ginawa mo yung content na 'yan. Day 13, itong day 13 ang nagkaroon ng mas maraming benta. O di gawin mo 'to ng gawin, ibig sabihin i-ano mo 'to, i-enhance mo, i-improve mo yung content na ginawa mo nung una, 'di ba? Gawa ka ng different angle nun, 'di ba? Gano'n. Na-gets ba? Komplikado ba? Anong purpose naman coach kung mag-add ng ad set sa same campaign, tapos winning ads na lang ilalagay mo dun sa ad set na yun? Kapag nag-launch ka ng bagong ad set kasi it's gonna be a new learning phase. Magle-learn na naman yung ad set na yon. Not not unless doon sa or whereas doon sa unang ad set na meron ka, meron ng data yun eh. Ibig sabihin, may accumulated data na yon na na-accumulate. 'Di ba? Imaginein mo kung meron kang isang ad set tapos nag-launch ka na ng another ad set, o di yung another ad set na yun, bagong learning na naman yun. So parang parang nagpalaki ka ng anak na nasa high school na tapos binalik mo siya sa grade 1, 'di ba? So, meron ka ng ad set na wino-work on o wino-workout, stick ka na dun. Bomba ka na lang bomba ng budget dun, dagdag ka na lang ng budget gradually, and then lagay ka na lang ng lagay ng ads dun gradually. But of course, it doesn't make sense kung 100 pesos lang yung budget mo dun tapos nilagyan mo ng 50 ang creative. So siyempre, hindi naman walang yung budget mo hindi madi-distribute evenly. So if I were you, kung maliit lang din naman yung budget mo, at least magkaroon ka lang ng halimbawa 100 pesos yun, at least 3 to 5 creatives, tapos 500 pesos, 10 creatives, 1,000 pesos yan. Dagdag ka gradually. 'Di ba? Kasi siyempre, sabi ni coach, gumawa ka daw ng gumawa ng content, at least 50 creatives, pero yung budget mo naman 100 pesos. Paano i-distribute ni Meta yon? So siyempre, kailangan mo nang dagdagan yung budget mo para at least meron ding may spread out yung budget across all your creatives. Saan po makukuha yung advanced coaching about sa meron landing page or website? Sa ano po, Digital Scientist course or Sir Rodel. So basically, if you happen to go to my website, click mo lang tong online courses. And then makikita mo dito, Digital Scientist course, ito. Unlimited coaching na to, lifetime coaching na yan. And then we'll have a Telegram GC, no? So meron tayong Telegram GC, exclusive Telegram GC na ito. Yan, so yan. Okay? Yun lang guys. Hopefully nalinawan kayo. Wala na pong tamang targeting, no? Yung creatives niyo does the targeting. Wag niyo nang stressin yung sarili niyo kakahanap ng interest, demographics, and age, location, etc., etc. So focus on your content, your offer, and the pain points of your target audience. Okay? I'll see you tomorrow, guys. Same time, 7:30 p.m. I'll be giving you guys the lesson for tomorrow would be the Facebook ads metrics that you need to be able to understand para hindi kayo ligaw in terms of your campaigns. Paano siya i-optimize
And moving forward, yun po yung maging lessons natin. Bilhin na kayo ng Madre de Cacao ni Sir Jorodel, no? Thank you, Miss Joanne. See you guys tomorrow at 7:30 p.m. Bye-bye.